Isang maligayang araw po ng Sabat sa bawat isa. Sa ating lahat na ngayon po ay araw ng Sabat na itinakda ng Panginoon sa kanyang bayan. Araw na kung saan muli tayong magsasama-sama upang ating ipahayag ang ating iisang layunin na purihin at sambahin ang Diyos na may lalang sa bawat isa sa atin. Kaya nga't ang araw na ito ay isang banal na araw na kung saan tayo ay haharap sa isang banal na Diyos bagaman tayo ay makasalanan. Subalit dahilan sa kanyang biyaya, ibinilang at itinuring tayong karapat-dapat na maging anak ng mga lalaki at mga babae. Kaya nga't sa araw na ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa atin pong pagsamba, sa ating Diyos na lumikha, ako'y naniniwalang meron po siyang tanging laan na ipapagkaloob sa atin. At ang araw na ito ay isang araw na mas malapit na sa kanyang muling pagdating. Kaya nga't nais ko pong hilingan ng lahat bago tayo magpasimula sa atin pong pagkaing spiritual, sa atin pong morning mana. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Ipinagkaloob po ninyo sa amin ang isang buhay na sagana ng inyong biyaya at pagmamahal. Salamat Panginoon sa banal na araw ng Sabat, na kung saan ang inyong bayan sa buong sanlibutan ay sasamba sama-sama upang ikaw ay purihin sa espiritu at katotohanan. Panginoon, samahan po ninyo kami sa umagang ito samantalang kami ay nakikinig ng inyong tinig at nag-aaral ng inyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay nais kong kilalanin po natin ang buhay at ang pinagdaanan ni Pedro, na ang susing talata po ay masusumpungan sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 25. Narito ho si Pedro na meron siyang panawagan sa bawat isa sa atin para sa isang buhay na banal o isang banal na pamumuhay. Atin nga pong kilalanin si Pedro, mga kapatid. Hindi lingid sa ating kaalaman na si Pedro ay naglakbay mula sa isang kabiguan o pagkabigo sa kanyang buhay tungo sa pagtatagumpay. Naglakbay siya mula sa pagtanggi sa Panginoon, subalit ngayon siya ay nagpapahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Siya ay naglakbay mula sa isang mapagmataas na puso at buhay na ngayon siya ho ang nagpapakilala kay Kristo sa ibang mga tao. Siya ay naglakbay mula sa isang mapusok na damdamin na ngayon siya ho ay lumalakad na katulad ng nilakaran ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo ang pinagdaanan, ang buhay at kalagayan po ni Pedro ay hindi malayo sa buhay at pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Kaya nga't ang pagkilala po natin sa Kanya ay pagmumulat ng atin pong mga mata sa kung sino at kung ano ako. Ako ba ay katulad ni Pedro? Ang kanyang mga struggles, ang kanyang mga pagtatagumpay, mga kapatid, ay halos kaparehas ng atin pong pinagdadaanan. Kaya nga't kung anyo pong mapapansin sa kanyang sulat sa 1 Pedro, kanyang pinasimulan ito sa isang pagbibigay ng papuri at luwalhati sa Diyos at ang Ama ng atin pong Panginoong Hesus. Ang dahilan ay sapagkat si Pedro ay kanyang naranasang personal ang masaganang kahabagan, biyaya ng Diyos sa langit, mga kapatid. At kanyang natutunan na tignan ng higit ang mga pagsubok na ito na meron pong isang pagtatagumpay. Madaling salita ay bagaman meron siyang pinagdaanan, bagaman mahirap ang kanyang naging karanasan, subalit kanyang tinignan sa ibabaw nito na meron pong pagtatagumpay. Ang pinagdaanan po ni Pedro sa nakaraan, siya rin po ang ating pinagdaanan. Subalit tignan po natin
ang kanyang pagtingin sa kanyang mga kasaysayan o di kaya karanasan upang kung magkagayoy atin din pong makita ang pagtatagumpay sa atin pong buhay. Natutunan niyang to look beyond his trials to what? To triumph. Kaya nga't ang tanong po sa atin ngayong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, bakit si Pedro ay nananawagan sa iyo at sa akin sa bawat kaanib ng iglesia ng isang buhay na banal o di kaya isang buhay na kalugod-lugod sa atin pong Panginoon? Ang dahilan ay sapagkat sangayon po sa talatang 15 ng 1 Pedro Kapitulo 1, ito ho ang dahilan kung bakit siya nananawagan ng isang pamumuhay na angkop o di kaya ay kaaya-aya sa atin pong Panginoon. Talatang 15, but just as He who called you is holy, so be holy in all what you do. O ang dahilan kung bakit siya nananawagan sa iglesia, sa bawat isa sa atin ng isang pamumuhay na banal o di kaya ay matuwid, sapagkat siya na tumawag sa atin ay matuwid at banal. Nakita po ninyo ang ehemplo ni Apostol Pedro sa kanyang buhay, mga kapatid, na nung kanyang itinuon ang kanyang mata sa Panginoon, bagaman siya ay nakaranas ng kabiguan, bagaman siya ay nakaranas ng hindi maganda sa kanyang buhay, subalit merong pagtatagumpay, merong kagalakan sa kanyang puso, sapagkat siya na tumawag na kanyang kinilala ay banal. Kaya nga si Pedro, mga kapatid, meron pong karapatan na manawagan sa bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, na manawagan sa bawat Kristiyano ng isang pamumuhay na angkop at ayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat wala naman pong ibang tanging layunin ang Diyos kung bakit tayo ay narito upang ating ipahayag. Siya na tumawag sa atin ay banal, katulad ng pagkakilala ni Pedro sa kanya. Alalahanin po natin, mga kapatid, na ang kabanalan po ng Diyos ay ipinahayag all throughout the Bible. Maalala po ba ninyo si Moses? Sa aklat po ng Exodus Kapitulo 3, 1 hanggang 6, that Moses learned that God is holy. Natutunan ni Moses at nakilala niya na ang Diyos na tumawag sa kanya, ang Diyos na siyang nagtalaga sa kanya para maging leader ng kanyang bayan, ay banal na Diyos. Kaya nga't walang dahilan si Moses para kanyang pagdudahan, sapagkat ang Diyos na tumawag sa kanya ay hindi nagkakamali o di kaya ay gumagawa ng mali. Siya ay matuwid. Kaya nga't narito nakilala at lalong lumalim ang pagkilala ni Moses sa Diyos simply because he learned to trust God. He learned that God is what? Holy. Na ang Diyos ay matuwid o di kaya ay banal. Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Kung natutunan ni Moses na ang Diyos ay banal at matuwid, si Isaiah din po, mga kapatid, ay natutunan niya at kinilala niya na ang Diyos ay banal. Maalala po ba ninyo yung karanasan ni Isaiah nung siya ay pumasok doon sa templo upang manalangin? Nakita niya ang Diyos, personally, mga kapatid, na ang Diyos ay banal, sitting on the throne, na nakaupo sa kanyang luklukan, na yun ang siyang nagpalalim din ng ugnayan ni Isaiah at pagkilala ni Isaiah sa Diyos, sapagkat siya na tumawag sa kanya ay banal, na walang pagdududa sa pagsunod na ginawa ni Isaiah sa Diyos na tumawag ay banal. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 4, talatang 8,
Natutunan din po ni San Juan na ang Diyos ay matuwid o di kaya ay banal. Salamat sa Panginoon, salamat sa langit, sapagkat ang Biblia mula sa aklat ng Henesis hanggang sa Apokalipsis, ipinapakilala na ang Diyos na siyang tumawag sa tao ay banal at matuwid. Kaya nga't ang kabanalan po ng Diyos ay hindi po nagbabago, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi natitinag kahit na meron pong shifting ng mga pamantayang moral na inilalagay ng tao. Siya noon, siya ngayon, at siya ay magpakailanman. Siya yung tapat na naglabas sa bayan ng Diyos nung unang panahon. Siya rin yung tapat na patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat mananampalataya. At siya rin ang tapat na kanyang isa sa katuparan ang kanyang pangakong pagbabalik muli at dadalhin ang kanyang mga tapat na anak sa kanya doon sa langit na bayan. Siya ay tapat. Hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Isa sa mga katangian ng isang matuwid at banal na Diyos ay hindi po siya nagbabago alang-alang sa kanyang mga anak. Isang araw, balang araw, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, tayo ang bawat isa ay tatayo sa harapan ng isang matuwid at banal na Diyos at tayo po ay magsusulit ng ating sarili sa harapan ng isang banal na Diyos. Oh my! Salamat sapagkat narito ang isang Panginoon na hindi dapat po natin pagdudahan. Narito ang isang Panginoon na tumawag sa atin ay banal. Karapat dapat siyang purihin, karapat dapat siyang sundan, karapat dapat na panghawakan ang kanyang mga pangako sapagkat hindi siya nagbabago sa lahat ng kanyang binitiwan alang-alang sa kanyang mga anak. Mula noon, ngayon at magpakailanman, mga minamahal ko mga kapatid. Siya na tumawag sa atin ay ano ho? Banal. Sa talatang 16, kung inyo pong mapapansin mga kapatid, na ang tanging mitiin ng pagtawag sa atin ay ano ho? Isang buhay na banal. O di kaya ay pamumuhay na ano ho? Na banal o di kaya ay matuwid. Nais kong basahin ang talatang 16. For it is written, Be holy, because I am holy. So, ibig sabihin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, siya na tumawag sa atin ay banal. Siya rin ang nagsabi sa atin na ano ho, maging katulad tayo ng Diyos na banal. Alalahanin po ninyo, ang sinasabi po ng talata ay, Be ye holy because I am what? Holy. Pwede ho ba tayong maging banal sa lupang ito sa kabila na ang Diyos ay banal na hindi nakagawa ng pagkakamali o di kaya pagkakasala? Ang sabi po ni Apostol Pablo, He did no sin and He knew no sin at all. That's why He deserves to be what? To be worshipped. He deserves to be praised and to be lifted up. Ang tanong, ang sabi po ng talata ay, maging banal din kayo katulad ko na tumawag sa inyo. Pwede ho ba tayong maging banal mga kapatid? Samantalang tayo ay narito sa lupa. Pwede ho ba tayong maging matuwid? Samantalang tayo ho araw-araw ay nagkakasala. Kaibigan, ang kabanalan na binabanggit po dito ay ano ho? Ay walang iba kundi ang relative na holiness o di kaya ay perfection. Kapag sinabi pong relative, ay ano ho? By beholding, we become changed. Kapag tayo sa bawat sandali ng atin pong buhay ay laging nakikipag-ugnay at nakaugnay sa ating Panginoon, unti-unti na ang ating buhay ay nagiging katulad ng likas ng Panginoon.
na nagtatagumpay at patuloy na nagtatagumpay mula sa kahinaan, mula sa kasalanan, hanggang sa ang ating buhay ay maging katulad ng atin pong Panginoon. Walang hangarin ang Panginoon. Ang sabi po ni Sister White na when the character of Christ, the holiness of Christ is perfectly reproduced in us, then He will what? He will come. Kaibigan, every day God is extending His grace for you and me. Kanyang patuloy na iniuunat ang kanyang biyaya, ang kanyang kahabagan, ang kanyang kapangyarihan sa iyo at sa akin upang ikaw araw-araw ay magtagumpay, upang ikaw araw-araw ay kakitaan ng ng pagtatagumpay katulad ng pinagdaanan ni Pedro. Nabigo siya, subalit nagtagumpay. Nabigo siya, subalit nagtagumpay. It's simply because na merong kapangyarihan outside of him, at ang kapangyarihan yan ay walang iba kundi ang kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Siya rin ang kapangyarihan at biyaya upang tayo ay akayin araw-araw sa isang pamumuhay na matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Ang tagumpay, ang kayamanan, ang pagpupuri ng mga tao sa atin, mga kapatid, kung ito ang tanging mitiin natin kung bakit narito tayo, ito po ay mga makalupang kapakinabangan, but it will only disappoint you and me, my dear friends. Bibiguin lamang po tayo kapag ito ang tanging laman, kapag ito ang tanging layunin, kung bakit tayo ay narito, magtagumpay, yumaman, makilala, purihin, itaas ng mga tao. My dear friends, I would like to tell you, these are earthly gains, and these earthly gains will only disappoint you, my dear friends. Bibiguin lamang po tayo nito. Subalit ang isang buhay na matuwid, ang isang pamumuhay na banal, katulad ng atin pong Panginoon, ay nagbibigay ng walang hanggang gantimpala. Sana kaibigan, sana mga minamahal ko mga kapatid, sa araw-araw nating pamumuhay, wala tayong ibang hangarin, kundi makamtan ang walang hanggang gantimpalang yaan. Ano ang magiging pakinabang? Makamtan man natin ang sanlibutan. Ano ang magiging pakinabang? Maging matagumpay man tayo, kilalanin man tayo sa buong sanlibutan. Subalit kung ang ating kaluluwa ay waglit sa harapan ng Panginoon, wala pa ring saysay ang lahat ng mga bagay na yun, mga kapatid. Hangarin mo, kaibigan. Hangarin mo, kapatid, ang isang gantimpala, eternal rewards, na ako'y naniniwala hindi na magtatagal, ipapagkaloob ng Panginoon yan. Subalit, bago po natin makamtan ang langit na kanyang ipinangako, we've got to what? We've got to respond. Kinakailangan natin tumugon sa panawagan ni Pedro ng isang banal na pamumuhay o di kaya ay matuwid. Sapagkat ang banal o di kaya ang matuwid na pamumuhay ay nagpapakilala na ikaw at ako ay anak ng Diyos na buhay. Purihin ang atin pong Panginoon. Kaibigan, kapatid, kumusta ka? Paano ka nakikilala ng mga tao? Dahilan sa iyong influensya? Dahilan sa iyong kayamanan? Dahilan sa iyong karunungan? Dahilan sa iyong katanyagan o di kaya o pagtatagumpay? O bagaman tayo ay mababa ang pinag-aralan, o bagaman tayo ay mahirap, subalit ang pagkilala sa atin ng tao, tayo ay matuwid, tayo ay banal, tayo ay lumalakad katulad ng paglakad ng Panginoon nung siya ay narito pa. Kaibigan, ipinapakilala natin na tayo ang tunay na anak ng Panginoon.
Ang sabi nga po ng aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1, nais ko pong basahin sa inyo ang talatang ito. Roma, Kapitulo 12, talatang 1, narito po ang sabi, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and what? Proper worship. Ibig sabihin, narito ang panawagan na ng isang buhay na banal. Isang buhay na nagsasakripisyo. Isang buhay na kaaya-aya sa Panginoon. If every day, every moment of our lives, tayo ay nabubuhay ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Ang sabi po, ito ay kapahayagan ng totoo at tamang pagsamba natin sa Diyos na tumawag. Siya ay banal at ikaw at ako ay nais din po niyang maging banal. Talatang 2 ng aklat ng Roma, Kapitulo 12, Do not conform to the pattern of this world. Ang mga tao, ang kanilang isipan, ang kanilang puso ay makamtan kung ano ang iniaalok ng sanlibutan. Dahilan sa kanilang pagnanasang makamtan ang kanilang ambisyon, sinasagasaan ang marami. Maging ang mananampalataya ay nagsasagasaan po sila. Maging ang mga mananampalataya ay nakitang umuunlad ng kaunti ang isang kapatid. Inihila pababa naman ng isang kapatid. Ang dahilan ay sapagkat ang hangad po natin ay temporal. Ang nais, ang panawagan ng Diyos sa atin po ay eternal o di kaya ay makalangit. Ang sabi po ng talatang Diyos, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito ho ang uri ng pagtatalaga na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Opo, ikaw at ako sa buhay ng isang Kristiyano. Huwag po natin biguhin ang atin pong Panginoon. Sinasabi po sa atin, Apostol Pedro, mga kapatid, to see Jesus as our example sa isang buhay na banal. Mga kapatid, wala naman po tayong ehemplo sa buhay na ito, kundi ang mga taong binago ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Kundi ang mga taong nabigo, subalit ngayon ay nagtagumpay at patuloy na nagtatagumpay sapagkat sila'y nangahawak sa kapangyarihan at pangako ng Panginoon. Ang buhay ng Panginoon ay halimbawa na sinasabi ni Pedro na dapat po nating sundan, mga kapatid. Kung susundan ninyo ang buhay ni Danny Malabad, mabibigo kayo, mga kapatid. Ako, katulad mo, kaibigan, kapatid, nagsisikap sa tulong ng biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu na laging manghawak sa kamay ng Panginoon upang maranasan ko rin ang naranasan ni Pedro na pagtatagumpay. Yun din po ang inyong gusto, di ho ba? So panghawakan natin ang kamay ng Panginoon. Tignan natin lagi ang Panginoon, mga kapatid. Kung ang Panginoon ay nabuhay ng matuwid at banal, hindi po imposible na tayo ay mabuhay din ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Maaring hindi agad tayo matuwid na parabagang hindi na tayo nagkakasala. Subalit nagagawa natin ang ginawa ng Panginoon
ang pagtatagumpay mula sa tukso, ang pagtatagumpay laban sa kasalanan. Ang Panginoon ang tanging ehemplo natin, mga kapatid. Ang Panginoon ay naghirap, subalit hindi siya gumanti. Pinahirapan, sinaktan, pero wala kang marinig na ang anumang salita sa atin pong Panginoon. Inalimura ang Panginoon, subalit kanyang tinanggihan, nagantihan sila ng galit, mga kapatid ko. Ito ang mga hakbang ng Panginoon na isang buhay na kaaya-aya na dapat makita sa kanyang mga anak na tinatawag na Kristiyano, tinatawag na mga mananampalataya. Opo, ikaw at ako, tayo, nakaanib ng iglesia na dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaibigan, ikaw at ako ay makasalanan. Meron tayong pagitan sa atin pong Panginoon. Subalit, walang dahilan para tayo mag-alala. Sapagkat ang kanyang kahabagan, ang kanyang biyaya, ang nagsisilbing tulay upang ang pagitan natin dalawa ng Panginoon ay maidugsong, mga kapatid. Dahil kapag tayo po ay laging nakafocus sa kabanalan ng atin pong Panginoon, ipinapakilala lalo sa atin na tayo'y marumi, tayo'y mahina, wala tayong kakayanan para pagtagumpayan ang lahat ng hamon na atin pong pinagdadaanan, para pagtagumpayan ang mga tukso na atin pong nakakaharap araw-araw. Ang Diyos ay banal, tayo po ay hindi. Subalit, ito ho ay magdadala ng desperasyon sa atin, mga kapatid. What we can do, my dear friends, ang tanging po pwede nating gawin upang may dugsong ang pagitan na ito between God, you, and me, my dear friends, is only through the grace of God. No more, no less. Hindi natin kayang dugsungan ang gap na ito, mga kapatid, sa mga mabubuting gawa na atin pong ginagawa. Sasabihin po natin, aalisin ko muna yung aking bisyo bago ko isuko ang sarili ko sa Panginoon. Saka na lang ako babalik kapag napagtagumpayan ko na ang aking kahinaan. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, nais ko po kayong paalalahanan. Never you can attain victory in your life unless we allow the grace of God to take control in your heart. Maliban na atin pong ipasakop ang ating sarili, maliban na atin pong ibigay ang ating kahinaan sa Panginoon at ang kanyang biyaya, ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay, ang kanyang biyaya, ang magbibigay sa atin ng katiyakan. Kung paano si Pedro nabigo sa nakaraan, subalit nagtagumpay siya dahilan sa kapangyarihan ng Panginoon at ng kanyang biyaya. Hindi po madudugsungan ang gap na ito sa atin pong pagdalo sa iglesia. Hindi po. Kung ang laman lamang po natin ay dadalo sa iglesia para maipakilala na tayo po ay mga mananampalataya. No way. Para madugsungan ang pagitan natin sa Panginoon ay walang iba kundi yung araw-araw na pagpapahintulot sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa biyaya ng Diyos na siyang maghari to take control of your life and my life each day, my dear friends. It's only by the grace of God na ang gap na ito ay madugsungan sapagkat we are facing a holy God. Mga minamahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, ang banal na pamumuhay ay hindi po makapagbibigay sa atin ng achievement
sa pamagitan po ng atin pong sariling gawa. Ulitin ko, hindi po tayo makakapamuhay ng matuwid o di kaya banal kapag ang atin pong mga gagawin ay mga mabubuti. Ang mabuting gawa, nais ko pong idiin, bunga ito ng isang ugnayan, ng isang relasyon sa Panginoon. Bunga ito na ang biyaya ng Panginoon ay ating pinahintulutan na maghari at maging kapangyarihan sa atin pong buhay sa araw-araw. Ang buhay na banal o di kaya ang pamumuhay na matuwid ay bunga ng banal na Espiritu sa atin pong puso. Please take note of that, sapagkat napakahalaga yan, mga minamahal ko mga kapatid. Ang banal na Espiritu, if only we allow day after day to take control of your heart and my heart, will bring holiness sa atin pong buhay, samantalang ating tuwi-tuwi na ipinapasakop ang atin pong mga sarili sa ating Panginoon. Kaibigan, gusto ko magtagumpay. Gusto mo rin magtagumpay. Gusto nating lahat ang bawat isa sa atin ay magtagumpay. Subalit, hindi sa iyong kakayanan, hindi sa iyong karunungan, hindi sa iyong kalakasan, kundi ang pagpapahintulot sa biyaya ng Panginoon na pumasok sa iyong puso. Ngayon, sa araw nito at sa araw-araw, upang ang pagkatawag sa atin ng isang banal na Diyos, sa isang banal na pamumuhay, ay magkaroon ng katuparan. At mahanda tayo sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Inyong ipinakilala sa amin na kayo na siyang tumawag sa bawat isa ay banal at matuwid. At wala rin po kayong layunin sa bawat isa sa amin at sa inyong iglesia, kundi ang isang pamumuhay na banal at matuwid sa inyong harapan. Panginoon, hindi po sa mabuting gawa, hindi po sa aming karunungan at kalakasan namin maidudugsong ang gap between God and us, kundi sa pamagitan lamang po ng inyong biyaya, sa pamagitan lamang po ng inyong banal na Espiritu, na siyang maghahari sa aming puso araw-araw, upang maranasan namin ang magtagumpay at patuloy na pagtatagumpay laban sa aming kahinaan, laban sa mga tukso at laban sa kasalanan. Kung papaano ang Panginoon ay nagtagumpay para sa amin, kami naman ay magtatagumpay sa tulong at biyaya ng aming Panginoon. So kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, buksan mo ang iyong puso at siya'y papasukin, at ang iyong buhay ay magiging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Diyos na tumawag sa atin sa kabanalan. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.